Today, we're choosing joy, not because everything is perfect, but because Jesus is still good, still faithful, and still worthy of our praise. So wherever you are right now, let's press in and worship our God today. Come on, church! Let us all sing to Jesus. Let us clap our hands and lift His name up today. This is the day you made, so I'll rejoice and be glad in it.
Zion, there is joy that cannot be stolen, a joy that is not based on feelings, but on His faithfulness. Even in the darkest night, His promises shine brightest. There may be weeping for a night, but joy always comes in the morning. Let's hold on. Breakthrough is on the way. He is faithful. Let's continue to worship Him. Joy of my desire, all consuming fire, Lord of glory, Rose of Sharon, fair and sweet. You are now my peace, comforter and friend, wonderful, so beautiful you are to me. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. There will never be a friend as dear to me as you. Joy of my desire, all consuming fire, Lord of glory, Rose of Sharon, fair and sweet. You are now my peace, comforter and
Panginoon, kayo po ang kagalakan ng aming mga puso. Hindi lang dahil sa kailangan, Panginoon, kundi dahil sa kung sino ka sa buhay namin. In times of weakness, you were my strength. In moments of silence, ikaw ang kasama namin, Panginoon. Ikaw ang laman ng aming mga puso. You are my hiding place, my peace, my joy. Wala nang hihigit sa iyo, Panginoon. As we sing our last song po, it reminds us to be desire God above all else, recognizing Him as the greatest treasure and source of our joy. Everything happens for a reason, but you don't know what you don't know. And you'll never have peace if you don't let go of tomorrow. 'Cause it ain't even fate till your plan falls apart, but you still choose to follow. If it doesn't make sense right now, it will when it's over. There will be joy in the morning, so Jesus. There will be joy in the morning. If it's not good, then it's not done. No, it's not done with it yet. There will be joy in the morning. Giving in to your feelings like drowning in the shallows. Oh, you gotta keep believing, even in the middle of the unknown. This grace will be there when you come to the end of the rope, when you let go. It may feel like you're going down now, but the story isn't over. It's not done, no, it's not done with it. There will be joy in the morning. If it's not good, then it's not done, no, it's not done with it. If it's not good, then it's not done, no, it's not done with it. And it's not done, no, it's not done with it. If it's not good, then it's not done, it's not done with it. There will be joy in the morning. There will be joy in the morning. If it's not good, then it's not done, no, it's not done with it. There will be joy in the There's new mercy every morning. Hold on till you see the sun. Sing through the night, lift up your eyes. Joy is on the horizon. There's new mercy every morning. Hold on.
Joy is on the horizon. There's new mercy every morning. Hold on till you see the sun. See through the night without your eyes. Joy is on the horizon. There's new mercy every morning. Hold on till you see the sun. See through the night without your eyes. Joy is on the horizon. Joy is on the horizon. Joy is on the horizon. There will be joy in the morning. There will be joy in the morning. If it's not good, then it's not done. No, it's not done with it yet. There will be joy in the morning. Salamat po, Panginoon, aming Amang Banal. Aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Ikaw ay banal, tapat at dakila. Sa oras na ito, kami lumalapit sa iyo na may pusong punong-puno ng pasasalamat. Salamat po sa kabutihan mo na kailanman ay hindi nagbabago. Sa kabila ng pinagdaanan namin, bagyo man, pagsubok man, luha man o tagumpay, ikaw ay nananatiling tapat. Panginoon, patawad po kung minsan kami nag-aalinlangan, kung minsan kami nakakalimot. Ngunit salamat dahil ikaw ay Diyos na hindi sumusuko sa amin. Ang bawat saglit ng pagsamba namin ngayong araw ay para sa iyo lamang at dalangin namin na ito'y maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pagdakila, pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na aming Diyos tagapagligtas. Amen. Ganda nga po, no? Good afternoon. Ilan ho yung bagyo na dumaan sa atin nakaraang linggo? 3 po ba? May tawag ho doon eh. Ang tawag ho doon ay Fujiwara effect. Fujiwara. Pag sinabi yung Fujiwara, ito ho yung tinatawag din na the perfect storm. Kung saan ho, dalawang bagyo ay nagpang-abot ho, nagtagpo. Ngayon ho, nangyari ho yun nung isang, this week lang, yung last na bagyo, hindi ho siya kasama. Bali, dalawang bagyo ho, nagtagpo, nagkaroon ho ng Fujiwara effect. Kaya ho, sobrang, grabe binagyo ho yung Region 4. Region 4. Nga lang ho, salamat na lang nandito, hindi tayo masyadong apektado, pero yung mga karatig ho nating lugar, kawawa naman. Tsaka yung nasa north, sa north signal number 4, sa Pangasinan. May mga pagkakataon sa buhay ho natin na yung, alam mo yung langit, kanina lang, di ba, sino ho bang mga naglalaba? Taas kaya natin. Sino naglalaba? Sino yung naglaba tapos nung bumabagyo tapos nagsampay sa labas? Kaya dami na ho kasing tubal. No? Kaya naglaba din ho kami, di ba? Uminit tapos hindi mo malaman kung di ba bigla na maliwanag tapos bigla na lang ho magdidilim, wala hong warning. Ganyan ho yung buhay, no? Minsan ho kalmado tapos maya-maya ho chaos na. Yung akala natin going steady tapos mamaya magbe-break na pala.
lahat to tayo galing ho dyan, minsan we wonder if we'll survive the night. So, nag-iisip po tayo kung makakasurvive, makakasurvive po ba tayo dun sa loss, sa silence. Alam mo natin that storms come for all of us. Yung iba ho, alam natin parating, pero yung iba ho, madami ay yung sorpresa, Ito hong journey ni Paul sa Rome, hindi ho dapat ito mag-end ho sa shipwreck. Mamaya ho, makikita ho natin yung kwento niya na natapos ho itong dinala ho siya sa paglubog ho ng barko na kanya ho sinasakyan. Kaya lang ho, that's the thing with calling, it never takes the easy road. Pero doon ho sa gitna ng storm, doon ho ang Diyos kumikilos at nakikita ho natin kung gaano ho ka-brilliant yung kanya hong mga gawa. Gusto ko lang hong maunawaan natin that yung mga bagyo ho natin sa buhay, storms, our storms, the storms that come our way, they don't define us. Ano ho nangyayari pag dinadaanan ho tayo ng storm sa buhay? They don't define us, but they reveal what we're anchored to. So, sa pag-aaral ho natin ngayong hapon sa Acts 27, ito ho'y kwento ho ni Paul, isa hong preso, hindi ho isang piloto ng barko, hindi ho siya isang piloto ng barko. Yet the one with the clearest direction in the worst of storms. Ito hong lesson na makukuha natin dito ay hindi ho lesson para makasurvive, but how to lead, serve, and trust when everything is out of your hands, is out of our hands. So, basahin lang ho natin yung Acts 27. At ito ho ay second to the last na sa atin hong series sa Acts. Ang mensahe ho ay meron hong 7 stages ho sa journey ho ni Paul sa Rome. At sa bawat isa ho nito, may ipapakita ho sa atin ang Diyos ang magitan ho ng kanyang salita kung paano ho tayo makaka-angkla ho sa gitna ho ng bagyo. So basahin lang ho natin yung Acts 1 to 8. When it was decided that we would sail for Italy, ito ho first person na ho ito, May nagsasalita, parang nagkikwento ho siya, kasali ho siya doon sa kwento. Ang nagkikwento ho nito ay si Lucas. Meaning ho, si Luke, yun yung doktor, ay kasama ho ni Paul dito ho sa barko. So alam ho natin nung nakaraan, so kung hindi ho nyo ho nabasa at hindi ho yung naka-attend, basahin ho natin yung Acts. So makikita ho natin doon yung kwento. Dinuli ho itong si Paul kasi gusto ho siyang, nangangaral ho siya tungkol sa muling pagkabuhay ho ni Kristo. Nangangaral ho siya tungkol sa mabuting balita. Ano ho yung mabuting balita? Pagkamatay, pagkalibing, muling pagkabuhay ho ni Kristo, ni Jesus. Yung mga Hudyo, yung mga taga-Israel, kahit ho modern day Israel, madami ho, hindi ho sila naniniwala na si Jesus na ho yung tagapagligtas na dumating. Hindi ho sila naniniwala na si Jesus ho ay muli hong nabuhay. So kaya ito hong si Paul, nung pinapangaral niya si Jesus, pinahuli ho nila kasi gusto nila hong ipapatay. So pinahuli ho nila, ngayon dinakip ho siya at dadalhin ho siya sa Roma kasi nagsabi ho si Paul, isa akong Roman citizen. So gusto kong dinggin ako doon sa emperador. So kung masusundan niyo ho yung kwento, pero dito na ho tayo magumpisa. Sinakay ho siya sa barko, papunta ho Rome. When it was decided that we would sail for Italy, Paul and some other prisoners were handed over to a centurion named Julius, who belonged to the imperial regiment. We boarded a ship from Adramatium about to sail for ports along the coast of the province of Asia, and we put out to sea. Sa madali on sabi, ay pumunta ho sila, sumakay ho sila ng barko. Papunta ho sila nag-decide ho silang pumunta ng Italy. Aristarchus, a Macedonian from Thessalonica, was with us. Alam nyo, mahalaga lang din ho yung mga tao na nakasama ho doon sa kwento. The next day, we landed at Sidon, and Julius, in kindness to Paul,
allowed him to go to his friends so they might provide for his needs. Ito ho si Paul, naka siya, prisoner ho siya dito. Madami pa rin hong prisoner doon. Tapos nakatanikalaw siya, naka-chains. Kaya lang ho, ito sabi dito, and Julius in kindness to Paul allowed him to go to his friends so they might provide for his needs. Ano ho, naging mabait ito sa kanya si Julius. From there, we put out to sea again and passed to the lee of Cyprus because the winds were against us. When we had sailed across the open sea of the coast of Cilicia, and Pamphylia, we landed at Myra in Lycia. There, the centurion found an Alexandrian ship sailing for Italy and put us on board. So nakakita ho sila ng, ito ho, puro barko no? So sundan na lang ho natin yung kwento. We made slow headway for many days and had difficulty arriving up Cnidus. When the wind did not allow us to hold our course, we sailed to the lee of Crete opposite Salmone. Ito ho yung mga, alam niyo ho, isa ho itong kwentong ito sa Acts. Sa sobrang detalyado, ng detalyadong pagkakwento sa buong scripture, isa ho siya sa sobrang detalyadong kwento. We moved along the coast with difficulty and came to a place called Fair Havens near the town of Lycia. Now, ito ho yung tinatawag ko na ito ho yung, di ba sabi ko kanina, meron ho itong walong stages. Ito ho yung first stage, the departure. Yan ho yung verses 1 to 8. Si Paul ho, yung prisoner, naka-receive ho siya ng unexpected kindness and favor mula doon ho sa centurion na si Julius, who allowed him liberty para ho maministeryohan ho siya ng kanyang mga kaibigan. At dito na ho ito na ho yung journey kung saan ho makikita ho natin yung kilos ho ng Diyos sa kanyang buhay. Alam mo yung mga nilalagay na tao ng Diyos sa journey mo, na minsan hindi mo, silent lang ho ang Diyos eh. Kita niyo ho yung centurion yon, dadalhin siya doon sa Roma kung saan ho siya ay gustong ipapatay ng mga Hudyo. Pero may mga nilagay ho ang Diyos na tao na hindi naman niya kilala, pero naging mabuti ho sa kanya. Ito ho yung mga, kung hindi ho tayo maingay sa buhay at mareklamo, makikita ho natin yung kilos ng Diyos sa mga simplehong bagay. Kaya kita ho natin yung kamay ng Diyos ho sa kanyang buhay. Kaya kung meron ho tayong mauunawaan, doon ho sa verses 1 to 8, yun ho ang Diyos ay sovereign, sabihin nga natin sovereign. Kahit ho anong nangyayari sa buhay mo, meron hong kilos ang Diyos, meron ho siyang kamay. At ang Diyos ho, sovereign kahit ho anong nangyayari. So, I don't know, hindi ko alam, no? Sabi ko nga kanina, lagi ko kasi naririnig yung mga, mga praise and worship leaders natin na pag nagpe-pray sila, lagi na lang sinasabi na, yung may pinagdadaanan. Actually, ayaw ko yun eh. Bigla na lang sisingit na, yun, sa mga pinagdadaanan po namin. Pero, na-realize ko naman, hindi natin alam kung anong pinagdadaanan ng bawat isa. Yung iba, baka wala namang pinagdadaanan. No? Pero nakita ko na doon sa bawat pinagdadaanan, ibig sabihin sa bawat journey, binalang natin journey. Sabihin natin journey. Sa journey mo, diba, makikita ho natin yung sovereignty ho ng Diyos. No? That God's sovereignty includes the details we take for granted. Minsan di mo makita eh. No, kagaya ho ng mga tao na nilalagay niya along the way. At makikita ho natin ang kanyang purpose sa buhay mo. Sabi nyo nga sa katabi nyo, yung purpose ng Diyos sa buhay mo, sabi nyo sa katabi mo, hindi mahahadlangan ng iyong current condition. Yung present condition. Kung ano man yan na pinagdadaanan na naman, His purposes are not hindered by your present condition. Kaya ho, even in restriction, God can give you favor. Nawaan ho natin, minsan ho, nawalan ka ng trabaho unfairly, di ba? Sample lang, di ba? Tapos yung buhay mo parang nakabinbin kasi nawalan ka na ng trabaho. Along the way, may tao na unexpectedly, may nagpakita sa'yo, nag-offer ng help, merong kindness. Diyos ho yun eh. Minsan ho, yan ho ay kilos ng Diyos na kadalasan ay ino-overlook ho natin. Kaya ho,
sabi nyo nga sa katabi nyo, trust His quiet provisions. Minsan ho kasi na-underestimate ho natin yung mga tao ho na nilalagay ho ng Diyos sa ating journey. Pero alam niyo ho, some people will carry your burdens, others will open doors, and every moment is laced with purpose, even the silent ones. So, sa 9 to 12 naman, basahin ho natin yung 9 to 12. Ito nga pala ho yung ating title, Anchored in the Storm. Kasi, yan ho eh. Sino ang nakakita ng anchor? Tatas naman ho ng kamay. Yung anchor ho, yun ho yung nilalagay dun sa binababaho sa dagat para ho yung barko ay hindi ho madala kung saan-saan. Ano ho? Ang angkla ho sa Tagalog. Sa 9, much time had been lost. Much time had been lost. Ang dami na ho nilang naubos. Kasi dapat 40 miles lang ho kasi yung kanilang lalakbay yung papunta doon ho dapat. 40 miles times 1.6 kilometers. Yun ho yun eh. 40 times 1.6. Ganun ho kalayo. So, mga 3 hong laiya. Ganun kalayo. So much time had been lost, and sailing had already become dangerous because by now it was after the Day of Atonement. So Paul warned them. Eto na ho, no? May warning ho si Paul. Sabi niya, Amen, I can see that your voyage is going to be disastrous and bring great loss to ship and cargo and to our own lives also. Sabi niya, ang mga may naman, huwag na tayong tumuloy dun sa sa ating paglalakbay kasi disastrous 'yon at malaki yung mawawala sa atin sa barko, sa ating cargo, sabi niya, at sa ating mga buhay. Nag-warning ho tong si Paul. But the centurion, instead of listening to what Paul said, followed the advice of the pilot and of the owner of the ship. Kasi ho yan eh. Si Paul, sino ba naman ho? Si Paul din naman siya piloto eh. Hindi rin siya may-ari ng barko, di ba? Ano ho si Paul? He is a what? Paul is a man of God. Di ba? He's a man of God eh. Ayan ho, hindi nila pinakinggan ho si Paul. Ano sabi sa 12? Since the harbor was unsuitable to winter in, the majority decided that we should sail on hoping to reach Phoenix and winter there. This was a harbor in Crete facing both southwest and northwest. Tumuloy pa rin ho sila, kahit sinabi na ni Paul. Ito ho, si Paul, nagsalita ho siya, nag-warn ho siya na wag nang ituloy ho yung paglalakbay kasi, di ba, madami hong masasalanta ho sila. Kaya lang yung mga expert, tsaka majority ho sa kanila, in-ignore ho siya at pinili ho kung ano ho yung convenient and profitable. So ano ho makikita ho natin? Ano yung key truth dito? Minsan ho, yung spiritual insight, sabihin natin spiritual insight. Alam niyo ho, pag yung tao, alam niyo na sumusunod sa Panginoon, alam niyo ho na lumalakad ho sa kalooban ng Diyos yung isang tao, tapos may sinasabi ho sa atin, may warning ho sa atin, merong payo ho sa atin. Hindi ho dapat natin ini-ignore yun kasi ang taong yun, kinakatagpo yun ng Diyos eh. Ganun ho si Paul. Kahit ho, minsan, sa tingin natin, sa logic natin, sa computation natin, parang sala naman siya. Kaya lang, pag pangungusap ho ng Diyos, dapat ho natin yung pakinggan, lalo na ho kung yung tao na yun ay alam natin na lumalakad ho sa kalooban niya. Kasi ho, yung mga insight ho na ganoon, lalo na ho yun ay nakabase ho sa salita ho ng Diyos, buhay ho ang dala ho noon eh. Kahit majority pa ho yung gusto ng majority, kung sinabi naman ng Panginoon, o wag na kayong tumuloy, o wag mo nang ituloy muna yung ganito mong business, o wag ka na munang tumuloy sa ganitong trabaho. So, pakinggan ho natin yun kasi, kasi ho, yung kabaliktaran ho nun ay disaster, Kung meron ho application dito, worldly wisdom often ignores spiritual discernment. Sabi nga natin, discernment. Sa discernment. Ang discernment ho ay binibigay ho ng Diyos sa mga tao ho na lumalakad ho sa kanyang kalooban. Ibig sabihin ho ay makikita mo kung yung discernment, ginagamit ho yun sa direction. Gusto mong malaman kung, Lord, ano ba yung next step ko sa buhay? Minsan binabaliwala ho natin yung mga payo ho ng mga tao at tinutuloy ho natin yung gusto natin. Yung mga tao ho na lumalakad sa kalooban ho ng Diyos, then tinutuloy natin. Kaya ho, disaster ho yung nangyayari sa atin. Kaya ho,
kung meron ho tayong dapat matutunan dito on ho, don't silence the voice of godly warning. Sabihin niyo ho doon sa katabi niyo, pag may sinasabi sa iyo ang Panginoon, pakinggan mo, lalo kung galing doon sa tao na lumalakad sa kalooban ng Diyos. Paano malalaman na lumalakad sa kalooban ng Diyos? Kita mo naman ho sa buhay, di ba? Lagi nananalangin sa lagi. Wag ho kayong masyadong makinig sa payo ho ng hindi nagpe-pray. Wala hong maririnig yan. Iba ho yung maririnig yan. Dapat lang ho that we must learn to value godly counsel and ho over what's popular or profitable. Kasi ho, ignoring spiritual truths, invite unnecessary storm. So sa 13 to 20 ho, when a gentle south wind began to blow, they saw their opportunity. Nakita ho nila, may ano naman may hangin naman. So nakita nila, pwede silang maglayag. So they weighed anchor and sailed along the shore of Crete. Before very long, a wind of hurricane force called the northeaster, yung pangalan nung parang bagyo, northeaster, swept down from the island. The ship was caught by the storm and could not head into the wind. So basahin lang natin. So we gave way to it and were driven along. As we passed to the lee of a small island called Koda, we were hardly able to make the lifeboat secure. Ano na ho, dala-dala na ho sila ng alon. So the men hoisted it aboard, then they passed ropes under the ship itself to hold it together. Because they were afraid they would run aground on the sandbars of Syrtis, they lowered the sea anchor and let the ship be driven along. Nagkagulo na ho, no? Ano na, dala-dala na ho sila, di na ho nila alam ko anong gagawin. Sige ho, next. We took such a violent battering from the storm that the next day, they began to throw the cargo overboard. Tinapon na ho nila yung mga laman kasi ano na ho sila, pinaghahampas ho ng alon. Bakit ho nangyari ito? Mangyayari ho ba dapat ito sa kanila? Opo. Antok na kayo Hindi ho dapat mangyari ito, no? Pakisabihin nyo nga sa katabi mo, gumising ka, mamaya nasa storm ka na. Hindi mo alam. Alam niyo ho, nung binabasa ko to, noong unang binabasa ko, sabi ko, ang haba, puro kwento, puro na sobrang detalye, kung ano mga, namipilipit na yung dila ko sa pagbanggit ng mga Pero alam niyo mamaya, makikita ho natin na ang ganda ho ng kwentong to. And guess what? Yung mga first time ho dito, ito hong kwento sa Acts. Hindi ito invento o kwentong barbero, no? Ano ho ito, akda ho, totoo ho meron ho itong may akda, at ito ho ay kasama ho sa kasaysayan. Ito ho, we took such a violent battering from the storm that the next day they began to throw the cargo overboard. On the third day, they threw the ship's tackle overboard with their own hands. Next. When neither sun nor stars appeared for many days and the storm continued raging, we finally gave up all hope of being saved. Meron ho akong isang truth na nais hong malaman ho natin. God's sovereignty in the storm. God's control is most evident when our fails. He allows storms not to destroy us, but to reveal what and who we trust. Wala ba tayo? God's control is most evident when ours fails. He allows his storms not to destroy us, but to reveal what and who we trust. Hindi ko ho alam yung journey ho natin ng bawat isa. Pero hindi ko rin ho alam kung anong storm ho yung may storm ho kayong pinagdadaanan. Baka yung iba ho sa atin, humihiga sa 1,000 na madami. Hindi ho storm yun. Hindi natin alam, no? Baka kahit yung paghiga sa madaming 1,000 ay storm pa rin, no? Hindi natin alam. Pero isa lang ho yung totoo, no? Na kapag nandun ka sa storm, nire-reveal ho nito kung ano o sino ang atin hong pinanghahawakan,
pinananampalatayaan, pinagtitiwalaan. Kaya nga kung meron ho tayong matututunan dyan, when life is out of control, remember, God is not. Crisis strips us of illusions of control. What we cling to, plans, resources, reputation, may not hold, but God does. The storm doesn't surprise Him. So, tingnan lang ho natin yung 21 to 26 para makita ho natin yung buong kwento. Ito na ho yung faith in the face of fear. So, after they had gone a long time without food, hindi na sila kumakain eh. Kasi natatakot na ho sila. Paul stood up before them and said, "Men, you should have taken my advice not to sail from Crete." O, diba? Sabi niya eh. Dapat pinakinggan niyo ako, sabi niya. Then you would have spared yourselves this damage and loss. Imagine ho, lahat ho ng karga nila, tinapon na ho nila eh. Wala na ho silang gamit doon. But now, I urge you, listen. Sabi ho ni Paul, but now I urge you to keep up your courage because not one of you will be lost, only the ship will be destroyed. Last night, an angel of the Lord, to whom I belong and whom I serve, stood beside me. Meron daw hong sabi niya, balikan nga lang ho natin, sabi niya, keep your courage because not one of you will be lost. Sabi niya, keep your courage. Wala sa inyo ang mamamatay. Sabi niya, yun lang daw hong barko ang masisira. Kasi daw ho, nung gabing yon, meron daw hong, yung anghel daw ho ng Diyos ay nagpakita ho sa kanya. At ito daw ho yung sinabi. Sabi daw ho sa kanya, do not be afraid, Paul. Sabi, do not be afraid, Paul. You must stand trial before Caesar, and God has graciously given you the lives of all who sail with you. Alam niyo ho, kung nandito ho kayo nung nakaraan at nung mga nakaraang noong 26, 25, 24, makikita ho natin na si Paul ho ay nung ikinulong ho siya at papatayin sa sana, di ba? Hindi hinayaan ng Diyos na mamatay siya. Bakit daw ho? Kasi mangangaral pa ho siya sa Roma. Naunawaan ho natin. Kaya ho, kahit ho dito, sa mukhang mamamatay na ho sila nito, hindi pa rin, alam niyo, hindi mamamatay si Paul. Kasi kailangan niya makarating sa Roma. Kasi sinabi ng Diyos, kailangan niya makarating sa Rome at kailangan niya mangaral doon. Kaya nga sabi ho dyan, do not be afraid, Paul, sabi niya. You must stand trial before Caesar, and God has graciously given you the lives of all who sail with you. Ang galing ho, no? Kaya sabi niya, wala na daw mamamatay doon. Kasi binigay na ho ng Diyos sa kamay ho ni Paul, kay Paul ho, lahat ho ng tao na nandoon sa kanyang pangangalaga. Next ho. So keep up your courage, men, for I have faith in God that it will happen just as He told me. Ulitin ko lang ho, no? So keep up your courage, men, for I have faith in God that it will happen just as He told me. Nevertheless, we must run aground on some island. Ang galing lang ho, no? Kasi ho, di ba meron doon piloto, merong may-ari ng barko, may mga mas marurunong ho kay Paul doon sa barko, no? Pero ito ho, nagsalita na ho si Paul, no? Meron hong pag-asa, sabi niya. It declares God's promise, no lives will be lost. His confidence in God's word gives strength to others. Kung may makikita ho tayo dito, makikita ho natin yung pananampalataya ni Paul. Sabihin nga natin faith. Ugain niya naman yung katabi niyo para magising naman, para mukha namang may faith. Minsan na niyo, pag kumakanta ho dito sa harapan, di ba may mga kumakanta, nagpapakanta, tapos ang kanta ho about dun sa masaya, pero ang lungkot naman ng muka. Ang kanta tungkol, hindi lang ho sa mga nasa harap, kundi doon din sa, yung mga kumakanta, tayong lahat, Yung awit ho is, praise and worship. You're worshiping the King of Kings, the God who created the heavens and the earth, Pero yung mukha mo parang pinagsakloban ng heaven and earth. Ang pananampalataya ho na totoo, it is not a denial of the storm, but trust in God's voice. Kundi nananampalataya ho dun sa tinig ho ng Diyos na higit ho dun sa bagyo na iyong pinagdadaanan. Kaya nga ho, kapag dumadaan ka sa isang bagyo, bakit ako bagyo ng bagyo? Kasi bagyo ho yung pinag-uusapan dito ni Paul. No? So, di ko ho alam kung yung iba may dinadaanan na bagyo, di ko alam, no? Pero kung may dinadaanan ka, ay sino ho yung wala? Kataas ho ng kamay. Ay, wag niyo na itaas. Kasi bukas ho may bagyo na yan.
nagtanong ho sa akin, paano daw kung hindi na nagkasala si Eva, si Adan, maranasan daw kaya natin itong naranasan natin. Sa totoo lang ho, ay interesting question at saka good question. Ano ho? Kung hindi ho nagkasala si Adan, maranasan ba natin ito? Naranasan natin sa buhay ngayon. Maranasan pa rin? Sino hong maranasan dito? Maranasan pa rin. Kung hindi nagkasala si Adan, maranasan pa rin ba natin yung hirap, kamatayan, lahat ng nararanasan natin ngayon? Yung hindi, wala. Wala akong kausap. Siyempre ho, kung hindi nagkasala si Adan, hindi na natin maranasan to. Kasi bakit nararanasan natin ho itong evil ho sa mundo? Yung sakit, yung kamatayan, diba, yung pain, lahat na. Bakit ho natin na yung sickness, bakit natin nararanasan yan? Kasi, ano sabi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, di ba? Kahit yung childbirth ba tawag? Yung panganganak. O di ba, yung mga babae, pag nanganganak, ay, nahihirapan sila, di ba? Nahihirapan ang mga babae sa panganganak. Pero kung hindi ho nangyari yun, wala ho, kasi yun ay sumpa ho ng kasalanan eh. No, yun ho yung bayad nun. Pag namanganak ang babae, mahihirapan na siya. Pag binasa niyo ho sa Genesis, no, nung wala pang kasalanan, sabi ng Panginoon, humayo kayo magpakarami. O, ibig sabihin, manganganak pa rin. Sina Eva at sina Adan, kahit ho hindi, segue lang ho tayo ng konti. No? Kahit hindi sila nagkasala, magkaroon pa rin sila ng anak, pero painless, wala hong sakit. Tapos, kung hindi sila nagkasala, wala hong kamatayan. Wala hong masamang hayop, maamuho lahat. No? Hindi ho naglulukuhan ang mga tao. No? Hindi ho yung, akala mo kinig na kinig, pero nagchat-chat lang pala, nagpe-Facebook, scroll ng scroll habang nasa church. Ay, wala hong pinapatamaan. Wala hong ganon, di ba? Parang, kung hindi ho nagkasala si Adan, ibig sabihin ho, yung relationship ho ng Diyos at ng tao, ay meron ho relationship ang Diyos at ang tao. Di ba? Kaya nga ho, ginawa ho ni Jesus, di ba wala ho ng ugnayan ho ang Diyos at ang tao dahil ho sa kasalanan. Kaya nga ho, si Jesus ay namatay ho sa krus para bayaran yung kasalanan ng tao, para magkaroon ho muli ng ugnayan ang Diyos ho at ang tao. Yung para ma-restore ho yun eh. Babayaran ho yung kasalanan at ma-restore ho yung relationship ho ng Diyos at ng tao. Dahil ba't ba tayo nabubuhay? Ba't tayo nabubuhay? Nag-attend ka lang, tapos ang daming tanong, naka-attend pa, no? Tapos mamimili pa ako. Ba't tayo yung tumingin sa akin? Ba't tayo nabubuhay? What is the chief end of man? Di ba, pag pinag-aralan mo ho ang salita ho ng Diyos, ba't tayo nabubuhay? Yan ho yung tanong, hindi lang ng mga mananampalataya, kundi ng mga scientists at lahat ho ng mga nag-iisip, ba't pa ako nabubuhay? Nabubuhay ho tayo, isang bagay lang, no? Dalawang bagay. To glorify God and to enjoy Him forever. That is the chief end of man. The purpose of man is to glorify God and enjoy Him forever. Yun ho. Ma-enjoy mo ho ang Diyos. Yun ho yung magawa mo. Paano mo ba ma-enjoy mag-glorify ang Diyos? Pag ginagawa mo yung kalooban niya. Tandaan nyo ho yung nandun sina Eva at sina Adan. Sila sa Garden of Eden, wala akong kasalanan nun. Kaya meron ho silang relationship ng Diyos. Nagagawa ho ni na Eva at Adan yung pinapagawa ho sa kanila ng Diyos. Diba? Kaya nai-enjoy ho nila ang Diyos noon. Kaya lang ho, nagkasala sila. Kaya nga ho, nahiwalayo tayo sa Diyos. Ano man ho yung storm na pinagdadaanan nyo sa buhay, no, be the voice of calm in the storm. Be the voice of calm in your storm. Alam mo, minsan ikaw na nga yung Kristiyano, ikaw pa yung maingay eh. Minsan, ikaw na yung Kristiyano, ikaw na nga yung Kristiyano, ikaw pa yung makikita sa Facebook yung mga pinagdadaanan mo sa buhay. Ganyan. Kilala ko na kayo. Di ba? Nabasa ko na yung mga pinagpo-post nyo. Stalker ho ako eh. Di ba? Ito pala nangyayari dyan. Uy, may kabit pala si Uy, may ganito pala. Kasi pinagsusulat nyo na lahat eh. Sa Facebook. Ngayon ho, ano matututunan natin kay Paul? Dahil ho sa pananampalataya niya, yung boses ho na yung tinig ng
ng kapayapaan ho sa gitna ho ng bagyo. Tatandaan ho natin that others are watching your faith. Pakisabi nga ho doon sa katabi nyo, tinitingnan ko ang buhay mo, sabihin nyo nga po. So totoo lang eh. So totoo lang, di ba? Sa totoo lang, kahit hindi ho natin sabihin, lagi hong may nakatingin ho sa atin, may tumitingin ho sa atin sa pananampalataya ho natin. Kaya nga minsan matatawa ka na lang kasi ito, taon to, laging attend ng prayer meeting pero siya pa yung judger. Di ba yung ganyan? Ito, laging kung makahaleluya, ang lakas-lakas, pero siya pa yung paglabas, siya pa yung puto kutsinta yung pag wala sa loob ng church, di ba? O kaya yung, di ba, kasi may nakatingin sa ayaw man natin o sa gusto man natin, may titingin ho sa atin hong pananampalataya. Others are watching our faith and hope. Kaya ho, even if you're hurting, God can use you to bring peace. Kaya ho ni Paul, ito ho yung kalmado si Paul, di ba? Hindi ho siya kalmado dahil ho sa kanyang sarili lang, kundi meron ho siyang pinaghugutan. Ano ho yung pinaghugutan niya? Balik ho tayo dun sa verse. Sabi ho doon, so keep up your courage, men, for I have faith in God. Ito na ho yun. Saan niya nakuha ho yung kalma niya? Pagiging kalmado? For I have faith in God that it will happen just as He told. It will happen just as He told. Ano ba ho yung pangungusap ng Diyos? Paano ba natin pinakikinggan ang pangungusap ho ng Diyos sa buhay ho natin? Bubukas ka ng horoscope. Ano ba ako? Libra. Tignan mo. Tingin mo pangungusap ng Diyos yon. Pangkukulam yun eh. Ayaw nga ho ng Diyos yun eh. Ayaw ho ng Diyos yun. Saan mo makikita yung tinig ho ng Diyos? Sa kanyang salita. Wala na hong idadagdag doon, wala na rin hong ibabawas. Hindi ka ho pwedeng mag-imbento na ito ho ang pangungusap sa akin ng Diyos na hindi ho nakasulat doon. Kaya ho mag-iingat kayo sa mga tao na bigla na lang ho nagsasalita, mga pastor na kung ano-ano, tapos magsasalita, sasabihin ito yung pangungusap ng Diyos. I-check niyo muna kung nakasulat yun sa Bible. Diba? I-check niyo muna kasi wala na hong pangungusap ang Diyos na idadagdag pa sa kanyang salita. Wala na ho. Yun na. Kompleto na ho yun. Mula Genesis hanggang Revelation, reveal na ho ng Diyos ang lahat ng kanyang i-reveal. Doon ho sa kanyang salita. Wala na hong idadagdag doon. Wala na hong babawasin doon. Kaya kung sinabi ho ng Diyos, ano ba mga pangako ng Diyos? Kung sinabi ng Diyos na, I will be with you to the ends of the earth, tutuparin niya ho yun. Sabi ni Paul, just so keep up your courage, men, for I have faith in God that it will happen. What are the promises of God that you have read? Ano yung promises ng Diyos na kinikip mo? Ano ba yun? Diba? Pag hindi ho tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, wala ho tayong promise. Hindi naman pwede yung gaganon ka lang eh. Tapos, ano ho kung pag ganon mo, nagpakamatay si Judas, nagbigti si Judas. Hindi mahirap ho yung ganon. Kaya nga ho, dapat ho nagbabasa ho tayo, yun ho ay gawain ho ng isang mananampalataya na magbasa ho ng salita ng Diyos. Kasi doon ka makakuha ho ng lakas at kapayapaan ho, no, kagaya ho ni Paul. Hindi ho galing ho sa kanya, no, sa situation, yun ho yung kapayapaan ho na nararanasan ho, yung lakas ng loob ho ni Pablo, kundi ho sa salita ng Diyos na kanya hong pinananampalatayaan. Just before dawn, Paul urged them all to eat. For the last 14 days, he said, you have been in constant suspense and have gone without food, you haven't eaten anything. Hindi ho sila kumakain for 14 days. Now I urge you to take some food, you need it to survive, not one of you will lose a single hair from his head. Ano kaya hong gamit na shampoo nila? Hindi ho sila nag-shampoo. After he said this, he took some bread and gave thanks to God in front of them all. Tatandaan ho natin, habang ito sa kwento nito, habang kumakain ho sila, habang sinasabi ho ni Paul yan, binabagyo ho sila niyan. Naunawaan ho natin, kaya lang ho, alam mo yun, may pinagawa ho ang Diyos kay Paul, may pinasabi ang Diyos kay Paul. Hindi ho siya natakot na sabihin ho yun. At nung sinabi niya ho yun,
binigyan ho siya ng Diyos ng influence over ho dun sa mga tao na nandoon. And after he said this, he took some bread and gave thanks to God in front of them all. Siya na ho yung leader. Hindi na ho yung piloto, hindi na ho yung centurion, hindi na ho yung may-ari ng barko. Then he broke it and began to eat. They were all encouraged and ate some food themselves. Altogether, there were 276 of us on board. Imagine nyo, 276 pala. Ang dami ho nila, no? When they had eaten as much as they wanted, they lightened the ship by throwing the grain into the sea. Tinapon na din ho nila yung pagkain. Para hindi na ho, para, di ba sasadsad na sila? Kasi magkakalupa na eh. Kaya tinapon na nila para hindi na ho sila masyadong mabigat. Strength for the storm. Yan ho yun. The preparation na yan. Ano yung kanina? The test. Ito na yung the preparation. Ito na pinakain ho ni ano. Ano makikita natin doon? God not only gets us through the storm spiritually, He provides strength physically and emotionally as well. God, ulitin ko lang po, no? God not only gets us through the storms spiritually, He provides strength physically and emotionally as well. Spiritual leadership cares for both body and soul. Ay, sa mga leaders, no? Pastors, leaders. Paalala ko lang, no? Yung spiritual leadership ho, hindi lang ho puro spiritual. No? Spiritual leadership, kailangan pinapangalagaan mo rin yung body, yung pangangatawan ho nung mga inaalagaan ho nyo. Lead others with hope and wisdom. Sometimes the most spiritual thing you can do is help people do something practical. Encourage, feed, restore dignity. Minsan ho yung tao depressed na, di ba? Minsan sobrang depressed na, yung pala, ikaw naman puro ka pray. Yung pala gutom lang. Di ba? Nagugutom lang pala. Minsan di ba, yung akala mo pinapalayas mo na yung demonyo, yung pala kaya lang nagwawala, gutom lang pala. Di ba? May masakit lang yung tiyan. So number 7, 39 to 44, ang haba ho nito, no? Pero ang ganda ho ng kwento. When daylight came, they did not recognize the land, but they saw a bay with a sandy beach where they decided to run the ship aground if they could. Pagliwanag daw ho, hindi nila nakita na meron na palang lupa, pero trinay ho nila na pasadsadin na lang ho. Next. Cutting loose the anchors, they left them in the sea and at the same time untied the ropes that held the rudders. When they hoisted the foresail to the wind and made for the beach. But the ship struck a sandbar and ran aground. The bows struck fast and would not move, and the stern was broken to pieces by the pounding of the surf. Ano nangyari doon sa barko? Di ba nasadsad na ho? Kasi hindi na ho sila nakarating doon sa land kasi meron nung sandbar, nasadsad na ho at nawasak ho yung barko. The soldiers planned to kill the prisoners to prevent any of them from swimming away and escaping. Ito na ho, si Paul ba prisoner? Si Paul ho ay piloto. Iba yata yung nabasa mo. Si Paul ho ay prisoner dito, kaya lang binigyan ho siya ng authority ng Diyos eh. Kasi nga yung mga binasa ho natin kanina. So, sabi niya, papatayin daw ho yung mga prisoners, no? Kasama na ho si Paul doon. The soldiers planned to kill the prisoners to prevent any of them from swimming away and escaping next. But the centurion wanted to spare Paul's life and kept them from carrying out their plan. He ordered those who could swim to jump overboard first and get to land. The rest were to get there on planks or on other pieces of the ship. In this way, everyone reached land safely. Ito na ho yung deliverance. Sabihin nga natin deliverance. Niligtas na ho sila ng Diyos. Ito na ho yung safe through the wreck. No? Kahit ho nawasak yun hong ship, sila ho ay naligtas. Ito na ho yung key truth dito. Ano ho yung nangyari, di ba? Nasundan naman ng bawat isa, di ba? May submarine ho na lumubog doon sa ilalim, tapos dire-diretso ho doon sa Ganun ho ba yung nangyari? Sabihin nyo, last 17, last 20 pa. Ang sabi, last 20 na lang. Ito ho yung promise ng Diyos, no? Safe through the wreck, the deliverance. Ito ho yung key truth dyan. God's promise does not mean there will be no loss. Listen, ang pangako ho ng Diyos, hindi yung wala hong mawawala.
it means there will be ultimate victory. Doon sa kanila, ang ultimate victory ay maligtas ho lahat sila, di ba? Pero hindi ibig sabihin, halimbawa, yung barko, hindi ho kasama sa promise ng Diyos yung barko. So sa atin ng journey, sa journey ho natin, ano makikita natin dito? Sa journey natin, makikita natin, hindi naman pinangako ng Diyos na hindi ka dadaan sa storm. Hindi ho pinagpangako ng Diyos sa pagdumaan ka sa storm, hindi ka masasaktan, hindi ka masasalanta, hindi ka mawawalan ng pera, hindi ka malulubog sa utang, hindi madadala ng baha kung ano-ano, no? Hindi ka malulugi sa negosyo. Pero it means there will be ultimate victory kasi may pangako ho ang Diyos eh. Di ba, usually kinukote ho natin, ano yung kinukote natin na paborito ho ng mga artista? Lagi na lang kinukote. Jeremiah 29:11. Di ho ba? Pero hindi ho pangako sa atin actually yun. Pangako sa mga Israelita ho yun eh. Pero dahil nga ho, lahat ho ng pangako ay oo, dahil sa Panginoong Hesus, maaari ho natin gamitin yun. At makikita rin naman ho natin sa New Testament, sabi ay, for I know, di ba alam niyo yan? Pag kinanong kayo kung anong favorite verse nyo, yun ang sinasabi nyo. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Di ba yan yung Kasi makikita ho natin, may plano talaga ang Diyos. Ano yung plano ng Diyos? Ang plano niya, ang plano niya? That whosoever believes in God, in Jesus, will not perish, but will have everlasting life. Yan ho eh. Ang ultimate victory ho natin sa Panginoon will have everlasting life. Kasi pag tinignan mo ho si Paul ho, hindi namatay dito sa barko. Okay? Listen, isingin nyo na yung malapit na ho yung quiz. Isingin nyo na. Take note ho, si Paul ho ay hindi ho namatay dito ho sa barko. Niligtas siya ng Diyos. Niligtas nga din ho yung 200 plus niyang mga kasama eh. Bakit? Kasi dadalhin pa ng Diyos si Pablo sa Roma para mangaral sa Roma. Pero guess what? At the end po ng pangangaral niya sa Roma, pinatay din ho siya eh. Pinugutan ho siya ng ulo dahil sa pangangaral sa Panginoong Hesus. Natalo ba si Paul? Hindi ho, bakit? Akala ko ba, sabi mo, Sir Wall, sabi mo, Coach, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. Ano na yun? Bakit pinugutan ng ulo si Paul? Nasaan na yung future doon? The future ho natin doon, nandun ho sa heart ho ng Bible. Ano ho yun? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him, in Jesus, will not perish but will have everlasting life. Na lahat o magtitiwala at mananampalataya kay Kristo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ultimately ho, yun ho yung ultimate victory. Nakamtan ho ni Pablo kahit ho namatay siya. Sabi dito, God may not save the ship. Listen, God may not save the ship, but He will save the mission. Anong pinapagawa sa'yo ng Panginoon, di ba? Meron nga ho akong pinanood ang ganda lang ng pinanood ko. Sabi niya, hindi dahil nag-obey ka sa Diyos, lahat ay maganda yung mararanasan mo, na wala ka ng bagyo na mararanasan sa buhay, wala ka ng problema na dadaanan. Hindi ho ganon. Usually pa nga kapag sumunod ka sa Diyos, dadaan ka ho sa hirap. Mas mahihirapan ka pa. Bakit ho? Kami dyan. God may not save the ship, but He will save the mission. No? Trust the outcome to Him. What you thought you needed may break apart, but God's purpose will not. Listen, ang ganda ho nito Ang ganda lang ho nito kasi sabi niya dyan, what you thought you needed may break apart. Minsan akala natin, yung kailangan ho natin ay yung boyfriend natin pogi. Di ba? Yung ating successful na career. Di ba? Yun yung mga pinangahawakan mo Yung afam mo, na tuwing hating gabi mo kinakausap. Alam mo yun yung mga minsan may mga tayo, may mga pinanghahawakan tayo ho na naakala natin, yun ho yung kailangan natin ho sa buhay. What you thought you needed may break apart, but God's purpose will not. Minsan papadaanin ka sa storm ng Diyos. Minsan, madalas dadaan ka sa storm God may not save the ship, but He will save the mission. Trust the outcome to Him. He doesn't always save the method, but He always saves the promise. Kaya don't panic over what's breaking. Praise Him for what He is saving. At dito na ako magtatapos. Ano nga ho yung pito na natin? Pwede hong balikan natin. Yan God's hand in the journey. Kita ho natin yung kamay ng Diyos sa atin ng journey. Pito lang ho yan. And when warnings are ignored, pag may warning ang Diyos,
makinig na, no? God's sovereignty in the storm. Kahit ho yung storm, galing naman yun sa Diyos. So, ibig sabihin, sa wala hong pangyayari sa buhay ng isang mananampalataya, ng isang Kristiyano na hindi ho inalaw ho ng Diyos. Ang Diyos ho ay sovereign. Faith in the face of fear. Ano si Pablo? Integrity and influence. Strength for the storm. Na pinakain niya yung mga tao. Safe through the wreck. Yan na. Dineliver na sila. Deliverance. Yun pa yung last. Mamaya ho, bago ako mag-closing prayer, ay aawit lang ho ulit tayo about ho sa kabutihan ho ng Diyos. Pwede pa tayo tabayo? Meron ho tayong bagay na makikita ho dito sa ating inaral. Ay, ang mga bagyo ho ay inevitable. Ano ibig sabihin inevitable? Lagi hong meron eh. Lagi hong merong bagyo. Mangyayari at mangyayari yun, babagyo at babagyo. Hindi na ho tayo dapat magulat, ma-surprise. Meron hong bagyo ang buhay. Meron ho talaga. Hanggat nandito ho tayo sa mundo, meron ho. At ang panic ho, natural ho yan na magkaroon ho tayo ng magpanic ho tayo. Pero meron hong mas higit ho doon sa panic na pwede ho natin gawin at yun ho ay ang pagtiwalaan ho ang Diyos. At ang kanya hong salita. Pag sinabi pagtiwalaan ng Diyos, ano hong ibig sabihin nun? Pagtiwalaan ho, yung mga sinabi ho ng Diyos sa kanyang salita. Ibig sabihin yung mga promises niya, kung sinabi ng Diyos ho yun, ibig sabihin pagtiwalain na tutupadin niya ho yung mga yon. Ano ang ibig sabihin ng pagtitiwala na ito? What is trusting God? What is trusting or having faith in His Word? Anong ibig sabihin ho nun? O anong ibig sabihin ho nung mananampalataya kay Jesus? Anong ibig sabihin nun? Di ba nung umupo ho kayo dyan sa mga upuan nyo na yan, wala ho kayong kaagam-agam na lulugso kayo. Diba? Sobra ho yung pananampalataya nyo sa mga upuan na yan na umupo kayo na wala kayong iniisip. Diba? Na kaya ba ako dito, mga ganyan-ganyan. Wala, diba? Hindi nyo inisip yun kasi sobra ho sampalataya kayo dun sa upuan. And that's the same thing when it comes to the Word of God. Same lang ho yun eh. Pag may pangako ho ang Diyos, pag nagbasa ho tayo ng kanyang salita, may pangako ho ang Diyos doon. Ito ang sinabi niya, may warning ho siya. Alam niyo yung gaano ho tayo natin pinagtitiwalaan yung kanyang sinabi, ganun ho yun. Para ka ho umuupo doon sa isang upuan. Na yung buong tiwala mo, hindi mo na siya iniisip. Alam mo, totoo to at totoo pa rin ito ng Diyos. Alam niyo ho, ang pinakamaganda doon sa sinabi ho ni Pablo, nandun sa verse 25, para sa akin ho, sobrang hong ganda noon. At isa ho ito sa babaunin ho natin. Meron ho ba tayo dyan? Verse 25. Sabi ho doon, for I have faith in God that it will happen just as He told me. Itin ko lang ho, no? For I have faith in God that it will happen just as He told me. Listen, nung sinabi ho ito ni Pablo, binabangga ho sila nung alon, nung dagat, nung bagyo, nung hangin. Wala ho pang kapayapaan doon ho sa dagat. Hindi ho, yung mga tao hindi sigurado kung sila ay maliligtas. Pero siya, sabi niya, for I have faith in God that it will happen just as He told me. May mga pangako ho ang Diyos sa atin, no? May mga pangako ho ang Panginoon sa atin. At yun ho yung ating pagtitiwalaan na gagawin ho ng Diyos. Ngayon hong hapon, hindi ko ho alam kung maaaring ang iba ho sa inyo, ang hawak-hawak niya na lang ay broken pieces. Mga parte ho ng atin hong buhay nang akala ho natin ay hindi ho maghihiwa-hiwalay. Pero ngayon nakita ho natin, wahiwalay na ho sa dagat ng uncertainty. And sometimes we wonder, God, where are you in this? Di ba minsan natanong natin na, Panginoon, nasan ba kayo dito? Pero maaari ho na doon ho yung lugar kung saan ho mag-uumpisa ho yung pananampalataya. Hindi ho doon sa safety ho ng harbor. I just want you to listen to me, no? Hindi ho doon sa safety ng pampang, kundi doon ho sa exposed ho na space na wala ka na hong panghahawakan, kundi ho yung tinig ho ng Diyos. Kasi ho ang totoo, ito ho yung totoo. The ship was never the promise. Hindi naman yung mga pinanghahawakan ho natin eh. Yung promise, ano yung ship na yon?
Maaari ho yung career mo, yung comfort, yung mga timeline mo, yung mga plano mo, that was never the anchor. The promise was His presence. The anchor is His word. And when everything breaks, His faithfulness doesn't. Hindi ho sinabi ng Diyos that the journey would be easy. He said He would never leave you. And He still keeps that promise. Ano sabi ng Diyos? Diba sabi ni Jesus, I will never leave you nor forsake you. Sabi niya, I will be with you to the ends of the earth. At saka anong pangalan ni Jesus? Anong tawag ko sa kanya? He is the God Emmanuel. He is the God Emmanuel. Meaning He is God with us. Kaya nga, if you're in the middle of the storm, don't waste it. Let it form you, let it forge you, let it teach you to listen more closely, trust more deeply, and lead more boldly. Bakit ho? Kasi maaari ho may isa hong buhay na nakadepende ho yung kanyang pananampalataya, na nakadepende ho sa pananampalataya mo ngayon. Kaya nga ho, kung meron ho akong hamon ngayon hong hapon, sana ho, ito ho yung panalangin, kung may panalangin ho ako, ngayon hong hapon, Lord, gawin mo nga ho kami. Kasi we're nearing the end of our series in Acts. And halos more than half ho ng atin hong pinag-aralan ay patungkol sa buhay ho ni Paul. Kaya nga ho, kung meron akong panalangin, Panginoon, let this be the generation who rises like Paul. Kasi ang dami hong kabataan ako nakikita eh. Panginoon, sana, at saka yung adult daw, sana Panginoon, kung may dalangin ako sa iyo, Panginoon, yung generation namin, yung mga generation na ito, maging generation na nakagaya ho ni Paul. Hindi ho dahil minaster niya ho yung dagat o mas magaling ho siya dun sa piloto o sa may-ari ho ng barko. But because we've learned to hear God in the wind. So bago ho ako mag-close, meron ho akong isang awit. Meron ba tayo sa PowerPoint? Agad lang ho nung awit na to. Pwede hong basahin natin. Sabi ko dyan, like the sun that rises every day. You are so faithful, Lord. You are so faithful. Di ba ang araw, everyday nandyan eh. Inihalin tulad niya eh. Pero higit pa nga doon eh. Like the rain that you send. And every breath that I breathe. You are so faithful, Lord. Ang ganda lang ho nung kasunod yan. Sabi niya, like the rose that comes alive every spring. You are so faithful, Lord. You are so faithful. Like the life that you give to every beat of my heart. You are so faithful, Lord. Alam niyo, pag pinapakinggan ko pag naririnig ko yung salita na beat of my heart, yung may tibok pa ho yung puso ho natin eh. Ibig sabihin ho, merong pag-asa kasi pinubuhay ho tayo ng Diyos. And may dahilan ho ang Diyos ho doon kung bakit. Ibig sabihin ho, hindi pa tapos ho ang Diyos ho sa atin eh. And whatever storms you're into, isa lang ang sasabi ng Panginoon. Ano sabi doon kanina? Sa awit, pwede ho natin iba. Sabi, like the life that you give, the beat of my heart, you are so faithful, Lord. I see the cross and the price you had to pay. I see the blood that washed my sins away. In the midst of the storm, through the wind and the waves, you'll still be faithful. You'll still be faithful. Alam niyo ho, yung worship ho sa Diyos, na totoo, ayun hong worship kung saan nandoon ka sa gitna ho ng storm. At sinasabi mo, Panginoon, you'll still be faithful, Lord. Why? Kasi ho, yung mga pangako ho ng Diyos sa atin hong buhay, doon ho mo makikita yun, doon ho sa gitna ho ng bagyo ho ng buhay. Sabi ho dyan, bago ho natin awitin, ang ganda lang ho eh. Next ho. Sabi niya, when the stars refuse to shine and time is no more, you'll still be faithful.
you'll still be faithful, Lord. Naalala ko lang ho, no? Ito hong awit na to ay sobrang lapit sa puso ko. Bakit? Kasi nung mga kaidaran niyo ho ako, mga 16 years old, 17 years old, to 20 to 19 years old, yun ho yung dinadaanan ko when the stars refuse to shine and time is no more. You'll still be faithful. You'll still be faithful, Lord. Sobrang ganda lang dahil yung mga pangako ho ng Diyos, dun ho sa dilim at bagyo ho ng buhay, yun ho yung magtatawid ho sa atin. Yun ho yung magtatawid ho sa atin. Dun ho sa mga dilim. So, awitin ho natin ito bago ho tayo mag-close in prayer. The sun that rises every day. Oh, you are so faithful. Till Lord, you are faithful. Like the rain that you send, and every breath that I breathe. You are so faithful, oh Lord. The rose that comes alive every spring. Oh, you are so faithful. Still, Lord, you are faithful. Like the light that you give to every beat of my heart. You are so faithful, my Lord. I see the cross and the price you have to pay. I see the blood that washed my sins away. In the midst of the storm, through the wind and the waves, you'll still be faithful. Oh, still be faithful. When the stars refuse to shine and time is no more, you'll still be faithful. Oh, you'll still be faithful, my Lord. Like the rose that comes alive every spring. Oh, you are so faithful. Till Lord, you are faithful. Like the light that you give to every beat of my heart. You are so faithful, my Lord. I see the cross, the price you have to pay. I see the blood that washed my sins away. In the midst of the storm, and through the wind and the waves, you still be faithful. Oh, you still be faithful. When the stars refuse to shine and time is no more, you still be faithful. Oh, you still be faithful. In the midst of the storm and through the wind and the waves, you still be faithful. Oh, you still be faithful. When the stars refuse to shine and time is no more, you still be faithful. Oh, you still be faithful, my Lord.
great is thy faithfulness. Oh, great is thy faithfulness. Can we all just bow our heads and pray? Aming Ama sa langit, salamat po dahil kay Diyos na hindi malayo. Ngunit Diyos na naririyan. You're not shouting from afar, you're whispering through the wind, guiding us, holding us, faithful when everything else fails. Right now, Lord, for every person who feels like their ship is breaking, remind them your promises are not. Para sa mga napapagod na, Panginoon, be their strength. Sa mga natatakot, Panginoon, kayo ho ang kanilang maging kapayapaan. Para doon ho sa mga hindi na ho, nakikita ho ang pampang. Kayo, Panginoon, maging kompas. Anchor us not to comfort, Lord, not to the illusion of control, but to your voice, your presence, and your unshakable purpose. We choose to trust you. Not only when the sea is calm, but when the waves are loudest. Alam namin kayo ho ay Diyos na naroon. Nananampalataya ho kami na ang iyong mga salita, Panginoon, ay mananatili. Nananampalataya ho kami na ang bagyo ho, Panginoon, ay hindi mananalo. And Lord, we lift up to you every pastor, every church worker, every hidden hero who carries the weight of ministry while quietly weathering the storms of their own. Lord, sustain them, strengthen them, wrap your arms around them, Lord, when no one else sees their burden, the burden, Panginoon, na binubuhat po nila. Let them know, Lord, that you are proud of them and you are not finished with them. And now, Lord, we ask you to raise up Pauls in our generation. Lord, ang dami naming kabataan. Mga kabataan ho, O Diyos, men and women, Panginoon. Also, who will lead with faith, who will speak with courage. Mga babangon, Panginoon, mula ho sa wreckage, Panginoon, at magsasabi ng may tapang, Panginoon. It will be just as you told me. We love you, Lord. Inibig po namin kayo, Panginoong Yesus. We're holding on to you and we declare again tonight, we are not anchored to the ship. We are anchored to you, Jesus. In your powerful name, Jesus, we pray. Amen and amen. Magandang gabi po sa ating lahat.